Ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping sablay, pagkakamali, palpak, mintis, bulilyaso, depektibo, call it all you want. Pero isa yan sa patunay na walang taong perpekto. Yung mga adjectives na sinabi ko, and etc. Yun ang mga pruweba na lahat tayo nagkakamali. Sino bang hindi? Ikaw, alam ko minsan or madalas sa buhay mo, may mga nagagawa ka ring pagkakamali. Maaaring life decisions, maaaring sa love life mo, sa trabaho, or sa kahit anumang aspeto, no? Ano yung usually yung nagiging response mo? And yung response ng mga tao sa paligid mo kapag may mga nagagawa kang hindi tama? Ay, syempre, ikaw, dalawa lang naman yan, diba? It's either itatama mo yung pagkakamali mo, diba? Pananagutan mo at hindi mo na uulitin, or i-deny mo at isisisi mo sa ibang tao. Diba? Yan tayo eh. Nagkamali na nga, nanisipan ng iba, o walang accountability, hindi man lang inamin, hindi man lang inako yung pagkakamaling nagawa. Talaga namang ang mas malala, ginastify pa, 'di ba? Yung pagkakamali niya na, ay, hindi ako gumawa niyan, tsaka kung ako man gumawa niyan, eh ganito ganyan naman eh. Ay nako, alam niyo mga yes friend, para sa mga taong walang accountability at para sa mga taong takot ng magkamali, normal lang naman yun. Although yes, it is threatening, nakakatakot umako ng isang bagay na nagawa mong hindi tama. Pero ikaw yung gumawa nun eh. Sa'yo yun. Huwag mong ipasa sa iba. Huwag mong gawing kasalanan ng ibang tao yung bagay na nagawa mo. Akuin mo. Humingi ka ng tawad, itama mo. Huwag mo nang uulitin. As much as possible, huwag mo na ulit gagawin. Diba? And it's okay. Lilipas din yun. Pero ang magiging difference lang ay kung paano mo tutugunan yung pagkakamali na yun. Diba? It's okay to commit mistakes. Pero paano yung magiging response mo? Paano mo siya i-take as a lesson? As much as possible, alam kong ginagawa mo yung best mo, of course. And as much as possible, ayaw mong magkamali. Pero may mga pagkakataon talaga sa buhay na magkakamali ka. And for sure, kapag paulit-ulit yung ginagawa mong ganyan, na parang hindi ka na natututo, asahan mo na talagang mag-iiba yung tingin sa'yo ng mga tao, lalo na kapag paulit-ulit na yung pagkakamali mo, diba? Pero, that's the thing. Ano daw? That's the thing? Yun yung thing. Sabi nga sa kanta, diba? Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Dapat bang kamuhian mo dahil lang nagkamali ang isang tao na kagaya mong hindi rin naman perpekto? Gayong alam mo sa sarili mo mismo na may mga pagkakamali ka rin.
Magkaiba lang kayo ng aspeto. So on the other side, let's talk about those people na mahilig naman mamulis, mahilig mamuna ng pagkakamali ng iba, mahilig magmatsyag at maghintay na pumalpak yung mga tao sa paligid nila para lang may magamit sila laban sa taong nagkamali. Okay lang din namang pumuna. Wala rin namang mali doon. For as long as it is constructive. Iba yung constructive sa pagiging destructive. Kung constructive kang tao, i-correct mo siya dahil gusto mong matuto siya. Kung constructive kang tao, gagawin mo yun kasi concerned ka talaga. Pero kung ang purpose mo ay para lang mapahiya siya, para lang magmukha siyang tanga, destructive ka. Kasi gusto mong sirain yung pagkatao niya. Okay lang mamuna para sa ikabubuti ng iba for improvement. Hindi lang yung basta magmukha kang tama tapos siya yung magmukhang tanga. 'Di ba? Kaya malalaman mo lang talaga na concerned sa'yo yung isang tao. Sabi nila, kapag when he praise you in public and he reprimand you in private, meaning pupurihin ka sa harap ng maraming tao at papangaralan ka kapag dalawa na lang kayo. Pag may nagawa kang tama, i-commend ka. Sa harapan ng iba, maraming nakakita para man lang ma-uplift yung dignidad mo at yung confidence mo. 'Di ba? At kung magkamali ka man, kakausapin ka ng ikaw lang. Walang ibang makakarinig. Walang ibang makakaalam. But since bida-bida ka, gusto mo, ipapagalitan mo siya sa harap ng maraming nakakita para kunyari, ay, ang galing-galing. Oo, tinan mo, nagalit siya, oh. Talaga namang siya yung superstar, oh. Siya yung main character sa kwento, oh. Kunyari, may isang pamali-mali. Kunyari, may isang hari ng sablay. Tapos siya yung superhero na magko-correct. Wow. Ganun pala ang narrative, di ba? Diba? Yung iba kasi ang hilig mamahiya. No? Pupunahin yung pagkakamali mo para lang mapahiya ka. Ang hilig ipagkalat yung mga bagay tungkol sa'yo kung saan ay mahina ka. Hoy, alam mo ba si ganito ganyan? Hindi niya 40 yung ganyan. Weak siya sa ganito. Pero ni minsan ba, binati mo ba or ipinagkalat mo rin ba kung yung mga strength niya? Yung mga bagay kung saan siya magaling? Feeling ko hindi kasi nga ang focus mo ay yung mga bagay kung saan siya nagkakamali. Na para bang ang galing-galing mo. But well, mas magaling ang karma, di ba? Maaaring sa ngayon, siya yung madalas pumalpak. Pero hintayin mo kapag ikaw naman yung lumagapak. Isa ako sa hahalakhak. Roman rhyming. Charot lang, baka karmahin din ako eh. Oo, matulad ako sa'yo. Tsaka pansinin nyo mga yes prena. Kapag sila yung nagkamali, itong mga perfectionists, diba? Pag sila yung nagkamali, kung maobserbahan nyo, tahimik lang yan sila. Dapat walang maingay, dapat walang makakaalam, sila-sila lang kasi hindi pwede. Kasi ang pinoportray nila perfect sila eh. Kahit na alam naman nilang nagkakamali din sila, di ba? Pero kapag iba, talagang pinapangalanda ka nila. Talagang chinichismis pa. Mga maldita. 2026 na, magbago na kayo eh. Mga bagong to. Hoy, yung mga pagkakamali, alam nyo, madali lang yung itama. Pero yung pangit mong ugali, wala na yung pag-asa. Unless choice mong magbago ka talaga, di ba?
So bottom line para sa ating usapan ngayong gabi mga yes friend, we are perfectly imperfect. Yan yung lagi nating dapat i-remind sa ating sarili at sa mga tao sa paligid natin na nakakapag-commit sa mga bagay na hindi nila sinasadya. 'Di ba? Nagkakamali sila ng hindi sila conscious, 'di ba? Hindi talagang wala. Talagang ayaw sana nila mangyari yun pero it happened. This is a reminder for us na kung makakita tayo ng mga taong laging nagkakamali, sana tsagain nating itama ng itama. At ikaw, ayusin mo rin kasi. Charot. Ay nako, basta ikaw hayaan mo na yung mga mapuna, kasi wala kang mapapala sa kanila kasi kumpara sa mga errors mo, kumpara sa mga pagkakamaling nagawa mo, mas wala silang kwenta. Oo, kumbaga, you are bigger than them. Yung mga pagkakamaling nagawa mo, pwede mo yun i-convert into lessons. Pwede mo siyang gamitin as a strength later on na pwede mo rin gawing motivation. Gawin mo lang lagi yung best mo. Focus on what you need to do. And balang araw, mamamaster mo rin yan. Yan. At kung magkamali ka man ulit, okay lang yan. Madali ka lang naman hanapan ng kapalit. Charot lang. O pwede ka naman mag-sorry. Sabi mo, sorry po for the end time. Ayos, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. At para sa ating susunod na kanta, nandito na si Ed Sheeran at si Beyonce para sa awaiting bagay na bagay para sa'yo. Perfect. I found a love